Help us, Lord, to listen, not only listen from the right ear, then go out to the left ear, but rather, Lord, itanim niyo po ang inyong salita sa aming puso. Help us to meditate upon it and pray over it, and we are ready to obey you sa mga bagay na pinagagawa mo. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Exodus. Book of Exodus, chapter 12. Let's see the title first. Ito po ay ang Feast of Unleavened Bread and Omer. Maunawaan po natin ito. Alam naman po nating lahat ang Paskwa o yung Passover. Bagamat hindi po yan ang ginagawa at nakagisnan natin, pero yung Feast of the Passover ay yun ang panahon ng ating Panginoon Kristo ay nambayubay sa krus ng Kalbaryo. Doon sa araw na iyon, which I have already explained previously sa akin pong pangangaral. And immediately after that will be called the Feast of Unleavened Bread. So magkakasunod po yan. So after the Passover meal, then the Feast of Unleavened Bread, the next day until 7 days. On the 8th day, sila'y magkakasama-sama. Yan po ay nakalagay at nakatala sa Exodus chapter 12. Nandyan po yan. Exodus 12 verse 15, 18, and 20. Nilagay ko lang po dyan kasi para magkasya po yung mga talata. Pero ang sabi po doon, verse 15, basahin ko po sa Tagalog, 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Yun po yung unleavened bread. Yung walang yeast, walang pampaalsa. Sa unang araw pa lamang, aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng lebadura, sapagkat ititiwalag ang sino mang kumain ng tinapay na may lebadura sa loob ng 7 araw na iyan. Ang una at ang ika-7 araw ay gagamitin ninyo sa pagsamba. Sa loob ng 2 araw na ito, walang gagawa ng anuman liban sa paghahanda ng pagkain. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang lebadura ay gaganapin ninyo taon-taon, sapagkat sa araw na ito, inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga hukbo. Ito'y gagawin ninyo habang panahon. Tinapay na walang lebadura ang inyong kakanin, simula sa gabi ng ika-14 na araw hanggang sa gabi ng ika-21 ng unang buwan ng taon. Sa loob ng 7 araw, huwag magkakaroon ng lebadura sa inyong bahay, ititiwalag sa pamayanan ng Israel ang sino mang kumain ng tinapay na may lebadura, maging siya'y taga-ibang bayan o katutubong Israelita. Saan man kayo naroroon, huwag kayong kakain ng tinapay na may lebadura tuwing ganitong panahon. Ang kakanin ninyo'y tinapay na walang lebadura. Binasa ko lang po lahat kasi ang nilagay ko lang dyan, 7 days you shall eat unleavened bread. Tapos po dun sa verse 18, in the first month, on the 14th day of the month, at evening, you shall eat the unleavened bread until the 21st day of the month at evening. You shall not eat anything leavened in all your dwellings. You shall eat unleavened bread. Ano pong ibig sabihin ng unleavened? Ayan po, makikita po natin yan ng ating Panginoon Kristo, because He is perfect and sinless, walang anumang pampaalsa sa kanyang buhay. Kaya nga, kino-commemorate nila yun, pinapaunawa pa, mula pa sa lumang tipan, ng magiging sa ating Panginoon Kristo sa bagong tipan. Kaya nga po, ang sabi niya, kakain lang kayo ng tinapay na walang lebadura. It is a flat bread. Kung inyo pong, alam ninyong lahat, yung pinaka-example natin doon ay yung skyflakes. Nakikita nyo po yung skyflakes na ganun. Mas manipis pa po doon, tapos maraming butas-butas. Yun. Para talagang walang magiging alsa. At sila po, sa tuwing ganitong kapanahunan,
ay ibinebenta nila yung kanilang mga lebadura kung meron silang lebadura sa kanilang bahay. Kasi ayaw ng Panginoon na kahit na sa bahay nila ay mayroong lebadura. Yung yeast. Yun po ay ginagamit sa mga tinapay. Kaya nga ang ating mga tinapay ay may pampaalsa. Kaya kapag yung mga tinapay na pandesal, pag yung pinitpit ng ganyan, ang late lang. Pero kapag makikita mo siya, ang laki niya. Kasi nga po, there is leaven in it. Merong pampalsa. So bakit po sinasabi yan? Because in the next verse, nandoon po ang sinabi ng Panginoon. The next verse. 1 Corinthians chapter 5, verses 7 and 8. Ito po, bakit sinabi niya yun? 1 Corinthians chapter 5, verses 7 to 8. Sabi po dito, alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Yun po. Kung babasahin pa natin yung verse 8, kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. So sinasagot po ng bagong tipan ang dahilan kung bakit sa lumang tipan ito'y ipinagbawal. So titingnan po natin yan. Sabi niya, clean out the old leaven so that you may be a new lump just as you are in fact unleavened. For Christ our Passover also has been sacrificed. Therefore, let us celebrate the feast not with the old leaven. Yun pong lumang lebadura, sabi niya, it symbolizes malice, wickedness. Sabi niya, yung unleavened, yung walang lebadura, ay nagsisimbolo ng sincerity and truth. Kaya yun po sabi niya, tinapay na walang lebadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Subalit yung may lebadura, ay sinasabing ito ay kasamaan at kahalayan. So sinabi niya, take out any leaven. Because when the Lord Jesus Christ died at the cross of Calvary, He was sinless, He was perfect as a sacrifice. Bagamat binitbit niya ang lahat ng ating mga pagkakasala, pero siya mismo na kordero ng Diyos na nag-aalis ng lahat ng kasalanan ng tao, He is sinless and perfect. Walang alsa sa kanyang buhay. Sinless nga, perfect. He was the sinless and perfect offering na mula sa Diyos, the Lamb of God. Eh, sabi niya, during those period of times, ay wala kayong lebadura. Pagdating ng bagong tipan, sinasabi doon, naintindihan din naman yun ng mga tagalumang sa buong bansa. Naintindihan nila yun kung anong ibig sabihin ng lebadura, ng may lebadura at walang lebadura. It so happened din, nung sila paalis na, that was the night that they're going to go out of Egypt towards the promised land, talagang nagdala sila ng kanilang mga bread na bibigyan sana nila ng lebadura, pero hindi na nila nabigyan yon. Kaya ang lahat ng dala nila was unleavened bread. Sabi ng Panginoon, celebrate this for 7 days. Yun po ang sabi niya. Kaya, yan din ang sinasabi sa atin sa bagong tipan. So, let's move forward sa mga spiritual significance niyan. Ayan po. It commemorates, commemoration of Exodus, serves as a yearly reminder of God, lahat, and then sila ay paalis na papunta sa lupang pangako. So yun po yung ibig sabihin niyan na nagkakaroon ng Feast of Unleavened Bread. Actually po, tinra-translate lang nilang feast, pero yan po ay tinatawag na appointed times of the Lord. Yan ay mga nakatalaga na mayroong ibig sabihin ng Diyos sa mga sinasabi niyang yan. Next slide po. Yun po, purging, pag-aalis, paglilinis. 7 days of leaven,
all leaven or yeast is removed from homes, symbolizing purging of sin, pride, and malice from our lives. So, inaalis talaga yan sa 7 araw na yon. Kasi nga, yung pampaalsa, which is leaven or yeast, ay inaalis lahat. Ang ibig sabihin nun, inaalis din natin, sa atin ngayon, inaalis din natin ang kasalanan, ang kataasan, at lahat ng anumang bagay na hindi karapat-dapat sa Diyos. So we need to purge it, alisin yan. Tayo rin sa ating present na kapanahunan ngayon, we ask God for forgiveness sa lahat ng ating kasalanan, sa lahat ng ating kataasan, at lahat ng mga bagay na hindi kanais-nais sa harapan ng Diyos. Next slide, please. At ito rin ay simbolo ng kalinisan. It's a symbol of purity. Kasi nga, yung pagkain ng tinapay na walang lebadura ay nagpapahayag ng isang buhay which is sincere and truth. Yung totoo. Hindi ka nagkukunwari. Yung totoo. Rejecting the old leaven of sin. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nagbigay pa nga po ako doon ng note. Leaven is always symbolic of sin. It permeates the whole lump of dough. Sin will spread in a person. Sabi niya, ang kasalanan ay lumalawak din. Bakit? Sabi niya, it starts with a person, tayo. Pagkatapos, it can penetrate the church, a nation, eventually bringing its participants into bondage and death. Kaya pinapaalis ng Panginoon yan. It is stated in Galatians chapter 5 verse 9 and Romans chapter 6 verse 23. So, tingnan po natin yung scripture na yun as we move to the next slide. Hindi na po pala. Okay. Let's go back. Galatians chapter 5 verse 9. Ano po ang sinasabi niyan sa atin? Galatians chapter 5 verse 9. Napaaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa ng harina anang kasabihan. Yun po. Napaaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa ng harina anang kasabihan. Pag ako po ay gumagawa ng cinnamon rolls, who loves cinnamon rolls? Alam niyo po, ang flour, ang ilang cups of flour, maybe between 4 to 5 cups. Tapos, bibigyan mo lang siya ng 2 teaspoon and 1/4 na leaven. Yun ang ilalagay mo with the milk, with the little salt, with the butter, with egg, lahat ng yan. Kaya, pagka hinalo-halo mo na yan, hahayaan mo muna yung tinapay na umalsa. So, maghihintay ka ng mga 1 oras para ito'y umalsa. Pag umalsa, popormahin mo na naman yun. I-flat mo siya, meron kang, tawag doon, yung, yes, rolling pin, tama. Thank you. At pagkatapos nun, bubudburan naman mo naman siya, ay, bibigyan mo muna siya ng sabi ko, gawin yun na pwede. Tapos, bibigyan mo siya ng butter, tapos bubudburan mo siya ng with brown sugar plus cinnamon. Yung ganon. So, nawawala yun. Tapos nun, ay bibigyan mo pa siya kung gusto mong maglagay ng raisins, ng mga walnuts, na dinikdik mo, yung ganon. Tapos, iro-roll mo yan. Pag ni-roll mo, yun ay puputulin mo into equal parts, at least 12. So, yung formula ko will always be at least 12 cinnamon rolls. Tapos, ilalagay mo na siya doon. Pero nung una, umalsa muna siya. Pag hindi siya umalsa, naku, flat yung cinnamon mo. Flat. Ayaw mo rin yun. Pero sa buhay, hindi pwede ang pampaalsa. Kasi, nagkukunwari ka lang, di ba? Aalsa, it's good. Tapos, ipa-flat mo, tapos aalsa na naman. Yung gano'n. Kaya nga, sarap na sarap kang kumakain kasi maalsa. Pero, sa buhay, hindi pwede ang pampaalsa. Kailangan, inalis na natin ang lahat ng kasi sa mga kamag-anak natin, sa lahat ng bagay, at ang lahat ay
nagiging ganoon na rin. Kaya nga ito ay sinasabi ng Panginoon. Romans chapter 6 verse 23, alam nating lahat yung talatang yan. Pero let's go and look at it. Romans chapter 6 verse 23, sinasabi po ng Panginoon, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, may kabayaran ang kasalanan. It's death, sinabi na. Kaya nga magmula ng sinabi ng Panginoon kay Adan at kay Eva na huwag kakainin yung bunga niyon. They will die, they really died, pero hindi agad-agad. Ang unang-unang namatay ay ang spiritual nilang connection sa Diyos. At pangalawa, dumating din ang panahon na sila ay namatay. Hanggang sa ating kapanahunan ngayon, lahat ng taong nabubuhay ay namamatay. Dalawa lamang ang nakarecord sa Biblia na hindi, Enoch and Elijah ang hindi namatay. Dinala na ng Panginoon diretso, pati ng katawan nila in heaven. But all the rest of humanity died. Ating Panginoon Kristo has to die for us. Kasi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, Jesus gave Himself as a substitute para sa ating lahat. To die at the cross of Calvary, na siya'y ibaba doon, He died, they buried Him, and then on the third day, He rose again from the dead. Kaya nga, sabi niya, sinasabi sa atin, wala kailangan ng pampaalsa sa ating buhay. Mabuhay na tayo. Life of sincerity and truth. We will reject the old leaven of sin. Aayawin na natin yon. So let's move on. Isa rin is the Christian significance. Paano natin i-interpret yan sa ating kapanahonan ngayon? Christians often interpret this as a directive to live without the leaven of sin, walking in sincerity and truth. It is viewed as the continuation of salvation, focusing on Christ's role in delivering believers from the bondage of sin. So ano ang pakinabang natin sa ating kapanahunan ngayon? Ito rin ay sinasabi sa atin at sinasabihan tayo na kailangan alisin din natin lahat ng kasalanan. Lumakad tayo ng may katotohanan ng totoo. It means it is sincere. Hindi ka lang nagkukunwari sa harapan ng tao. Alam niyo po, ang isa sa mga bagay na nagagawa ng tao ay yung magkunwari. Magkunwaring banal, magkunwaring ganun. Hindi po pwede sa Panginoon pagkukunwari. We have to face the fact, sa harapan ng Diyos, hindi tayo pwedeng magkunwari. Eh, yun totoo, yun. Sabi niya, continuation of salvation. Ibig sabihin, pag tayo naligtas na, we are saved by grace through faith. Yun po sinasabi. Ngayon, we will walk forward, tayo ay lalakad, focusing on Christ's role in delivering believers from the bondage of sin. Nakatuon ang ating isip at pananaw sa Diyos, sa ating Panginoon sa Kristo, upang maiwasan na natin ang tayo pabalik-balik kasalanan. Yan po yan. So, let's move on. So, yan po. The word is focus. Saan ka nakatingin? Diba? Saan ba tayo nakatingin? Sinasabi po sa atin ng Biblia, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, ang pamumuhay natin ngayon, kailangan malibre na tayo sa anumang sinful influences. Tayo na ang lalayo. Hindi natin pwedeng sabihin, kasalanan, layuan mo ko. Hindi po. Hindi lalayo ang kasalanan. Haharapin ka pa niya. Hehehe. Sasabihin pa niya sa'yo. Hi, andito ako. Pwede ka nang maglasing. Libre ka na. Gumaling ka na ngayon. Balik ka uli. Never, sabihin mo. Never. Hindi na. Kasi maraming mga bagay na kailangan sabihin natin hindi na. Hindi. No more. Kapag tayo nilinisan ng Panginoon, papanatilihin natin malinis ang ating buhay. Hindi tayo pabalik-balik doon. Pag may kailangan tayo, lalapit tayo sa Panginoon. Pag wala na naman, mamumuhay tayo sa gusto natin. Hindi po ganun ang pamumuhay, mananampalataya.
Hindi lamang seguridad ang ating hinahanap na tayo nagkaroon ng kaligtasan, kundi pamumuhay na matuwid. Kasi katuwiran ang ibinigay sa atin ng Diyos, pamumuhay na matuwid din ang kailangan nating ipamuhay at kabanalan. Righteousness is given to us. We were made right standing before God sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Kaya ganun din papanatilihin natin yon. Hindi naman sinasabing perfect tayo, katulad nga po ng ating naririnig. If you made a mistake, the Holy Spirit will remind you, humingi ka ng tawad. Ay, sorry po, nagkamali po ako, patawarin niyo po ako. Ngayon, kung involved ang ibang tao doon, you need to go and ask forgiveness from them. Kasi po, yun ay mahalaga sa atin bilang mga mananampalataya. Minsan ayaw nating aminin na tayo nagkamali. Ayaw nating aminin na tayo nagkasala. Pero alam niyo po, that is pride. Pag ayaw nating aminin, kahit alam na nga. Pero sabi mo, hindi. That is pride. Ang ninanais po ng Panginoon sa atin ay kababaan ng kalooban. Aminin mo, I'm sorry Lord, nagawa ko po yun. Patawarin ko po. Mas maganda pong sabihin natin yun, patatawarin tayo ng Panginoon. Kung sinasabi natin, hindi, kasi ganito, kasi si ganyan. Wala po tayong pwedeng ituro sapagkat dinesisyonan natin na ginawa yun, kaya nagka-epekto yun sa ating buhay. Kaya kung tayo na kay Kristo, let's look upon Jesus. What are the ways of the Lord? Kung ano ang mga bagay na ninanais ng Panginoon, yun na ang gustuhin din natin. Let's proceed po. Ayun pa po, new life in Christ. Yan nga po. Ang bagong buhay kay Kristo, ang kanilang pagse-celebrate ng ganyan is associated with the resurrection of Jesus. Yan po yan. Associated with the resurrection of Jesus and symbolizes taking His righteousness and living a new life freed from the bondage of sin. So ito pong Feast of Unleavened Bread, yan po ang nagiging simbolo niya. May bago tayong buhay sa pamamagitan ni Kristo. Kasi ito ay nakasalalay din sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Kristo na nagsisimbolo ng katuwiran at mamuhay tayo ng bagong buhay, wala na sa kasalanan. Yan po ang sineselebrate ng Feast of Unleavened Bread. Let's proceed. Yan pa po. Self-examination. Kasi hindi, gaya nga po na nasabi ko, hindi natin pwedeng ituro ang ibang tao sa naging pagkukulang natin. Kailangan examinin natin ang ating sarili. Yan po yung proseso na hanapin mo sa iyong sarili, meron ba akong kailangang alisin na lebadura sa aking buhay? Examinan natin ang ating karakter, ang ating paghingi ng kapatawaran, ang pag-alis natin ng anumang itinatago nating kasalanan. Sa palagay natin, natatago natin yan. Pero sa Diyos, walang makapagtatago. Kahit na yung pinakamali, hindi mo naman yan kailangan sabihin lahat sa tao. Sabihin mo yan sa Diyos. Kasi ang ating Diyos, nalalaman niya lahat yun. Sabihin mo sa akin, Lord, ano man po ang nasa buhay ko, from the very start, pakalinisin niyo po yan. Alisin niyo na po sa akin. You search for your own self. Kasi nga atin pong mga mata, laging nakatingin, papalabas yan. Pero wala naman pong proseso na yung ating masa, ibaligtad natin para makita naman yung sa atin. Di ba? Meron ba? Wala no? Kaya nga, examinin natin ating sarili. Kasi ganito, kasi ganyan. Hanggat nagdadahilan tayo, hindi natin inaamin na may pagkukulang tayo. Pero kapag sinasabi, Lord, nagkamali po ako sa bagay niya. Patawarin mo. Ganitong mga panahon, ganitong mga, paalala naman din ng Panginoon lahat sa iyo yan. Isa-isa, sasabihin mo rin sa Kanya. Pag unang tinanggap natin ng Panginoon, sinasabi natin, Lord, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. Hinihingi mo na yon at one time lahat. Magmula nung ikay nakakaalam na ng tama at mabuti, ng hindi tama o hindi mabuti, yung ganon. Hanggang sa ikaw ay tumanggap sa Kanya bilang sariling tagapagligtas. Pero mayroon pa rin sasabihin sa iyo ng Panginoon specific. Ibig sabihin, ito yung pagkakataon na yon. Yung sasabihin niya halimbawa, uy, mayroon kang itinatago noon. Hindi mo pa yan sinusuko sa akin. Ipapaalala ng Panginoon yan.
So what do? Lord, sorry po. That's why hidden. Tinago ko yun for so long. At I ask you, Lord, na alisin mo po yun. Yung hidden sin. Yung walang nakakakita, walang nakakaalam. Yung patago-tago talaga. Alam niyo po, habang tayo nagtatago, hindi talaga payapa ang ating puso. Pero kapag naisuko na nating lahat, pag naisuko na nating lahat, tayo na rin ang may ibsan ng lahat ng alalahanin, lahat ng mga kabigatan, mawawala, lahat talaga yan. As long as we keep it, it gets bigger and bigger. Nagiging pabigat ng pabigat yan sa buhay natin. Pero kapag yan ay isinuko sa atin, aalisin ng Panginoon lahat ng kabigatan na yan. Mawawala lahat yan. Mawawala. At gagaling pa tayo. You know, may connection po yun. Unforgiveness, yun hindi ka nagpapatawad. Kailangan magpatawad ka sa iba. Kahit na ano pang ginawa nila laban sa iyo. Kahit na gaano katindi, gaano kataas, gaano kalapad, gaano kalalim, you have to forgive. Kasi sabi ng Panginoon, tayo pinatatawad niya kapag nagpapatawad din tayo sa iba. Nauunawaan po natin mabuti yan. So examine ourselves. Self-examination. Huwag mo nang iturong sino man. You go to God, you close the door, and you ask the Lord, Lord, makikipag one-on-one po ako sa inyo. Ganun. Makikipag one-on-one po ako. You bow before the Lord and ask. Minsan, akala natin walang nakaalam, walang di na natatandaan, pero nandun pa rin. Hindi maghihilom hanggat hindi tunay ang paghingi ng kapatawaran. Let's move on. Yun po. Ngayon, ito pa po. That speaks about the unleavened bread. Pero mayroong sinasabi dito ang Panginoon. Leviticus chapter 23. Let's go here. Kaya dalawa po ang message niyan. What is the significance of that? Leviticus chapter 23, 9 to 11. Balikan po natin yan. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po ng Panginoon, sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihin ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo, kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng korderong walang kapintasan bilang handog na susunugin. Kasamahan ninyo ito ng 4 na litrong kalahating harinang minasa sa langis ng olibo bilang handog na pagkain at 1 litrong alak bilang handog na inumin. Huwag kayong, tingnan nyo po yun, huwag kayong kakain ng tinapay o trigo, maging sinangag o sariwa hanggat hindi ninyo nagagawa ang paghahandog na ito. Ito ay tuntunin, susundin ninyo habang panahon. Yan po ang sinasabi niya. Then the Lord spoke to Moses saying, speak to the sons of Israel and say to them, when you enter the land which I'm going to give to you and reap its harvest, then you shall bring in the sheaf of the first fruits of your harvest to the priest. He shall wave the sheaf before the Lord for you to be accepted. On the day after the Sabbath, the priest shall wave it. Ayan po. Yan po yung tinatawag nilang omer. Yung omer po ay weight, parang ano. Ang una po kasing harvest nila during this time ng Passover plus the Feast of Unleavened Bread, yan ay anihan ng barley. Tinatawag po nilang barley. Ngayon po, marami yung nag-ano ng barley, di ba? Oh. Pero actually po, ang barley, it's the feeds for the animals. Feeds for the animals po yan. Pero, syempre, yung mga medyo mahirap, alam niyo po sa flour, meron din pong grade ang flour. Yun pong all-purpose flour, flour po pagkabigas eh, hindi flour. Flour. Meron pong grade yan.
Yung pong all-purpose can be used. Kaya nga sinabing all-purpose, you can use it with cakes, with breads, with cookies, with all other, any bread na gagawin mo, you can use all-purpose. Pero, yun ang medyo mahal. So, meron tinatawag silang first class, which is called the bread flour. Bread flour. I mean, may second class, may third class. Ganun po. Kaya nga, kapag kayo ay nakatikim, ika nga, ng masarap, ibig sabihin, it was made of all-purpose, milk ang ginamit instead of water, with eggs. Wow, ang sarap-sarap ng yung panlasa. Pero kung yung mga commercial bread, hindi po ganoon. Kasi nga, may grado ng uri ng flour na ginagamit. So ito pong barley, if you remember, yung batang maliit na nagbigay na nakapag-multiply ang Panginoon from feeding 5,000 men plus women and children, ang ginamit were barley loaves. So ibig sabihin, yung batang yun lang kanilang ma-afford to make bread, it was a barley bread. 5 loaves of barley and 2 loaves of fish. Ngayon po, ano ang simbolo kasi niyan? Yan po ay mahalaga. Sila po, ang ginagawa nila, lalo na nung kapanahon na yon, pag sila ay, katulad natin, tayo nagtatanim ng rice, ng bigas. Sila naman, barley and wheat. Yun pong wheat, yun ang ginagamit naman sa mga bread na mas maganda. But the first harvest is always the barley. It is for feeding ng kanilang mga working animals, and it's a matter of living, yung kanilang pamumuhay. They use that. Ngayon, ang sinabi po ng Panginoon, ihahandog muna yan bago sila mag-harvest. Ang ginagawa nila, magsa-separate sila ng plot na isang lugar. Diba, sa atin po, rice field. Rice field, ano po? Meron silang isa-separate na isang lot ng rice field na lahat ng naroon, yung unang bunga na lumabas na ganun, kukunin nila yan at yan ang ihahandog nila. Ibibigay nila sa sacerdote at kapag yan ay inihandog, doon pa lang sila magha-harvest. Amen po? Nasusundan niyo po? Okay. Ngayon, ito pong pinabibilang ng Panginoon yan will be 50 days because on the 50th day, yun po yung susunod na feast na sinasabi ng Panginoon, which is the Feast of Pentecost. Kaya, doon po sa loob ng Feast of Unleavened Bread, Jesus rose on the third day. He was the first fruit. And then they will count from the day nang inihandog yung sheaf, they will count until the 50th day will be the Feast of Pentecost. Kaya, ito po yung counting niya. Kaya nga, meron pong kalendaryo dito, 50. Ayan, Omer. So, ito po yung part or sinasabi nila na sheaf, ayan po. They give it. Ganito po ang itsura niya, and then they'll give it to the priest, and then the priest will offer it to the Lord. After that, tsaka pa lang sila mag-harvest. They cannot harvest not unless they give the sheaf to the priest. So, meron pong ibig sabihin yan. Let's proceed. Ayan po. Ano po ang definition ng omer? An omer is an ancient Hebrew measure of grain or sheaf, specifically referring to the barley offering brought to the temple during this period. Yun nga po yung binasa natin in Leviticus chapter 23 verses 15 and 16. Nandiyan na po yan. Mula sa kinabukasan, Leviticus 23, 15, 16. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang ikalabing-pitong araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga
sa araw na yun, magdadala kayo ng handog na pagkain. Yan po. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Count for yourselves from the day after the Sabbath, from the day you have brought the sheaf of the wave offering, there shall be 7 complete Sabbaths. You shall count 50 days to the day after the 7th Sabbath, then you shall present a new grain offering. Iba po yung new grain offering na yan, which is now the wheat harvest. Yung una was a barley harvest. So pagkatapos nun will be the wheat harvest. Yan po sabi ng Panginoon. Count for yourselves. Ito ay sinabi niya sa kanila. Meron pong ibig sabihin yan sa atin. Okay, let's proceed. So yan. The counting is commanded in Leviticus 23 verses 15 to 16. Ano pong ibig sabihin nun? It bridges the liberation from Egypt with the receiving of the Torah. Ibig sabihin po, nung umalis sila sa Ehipto, until 50 days, then they will meet the Lord in Mount Sinai. Doon po ibibigay yung katuruan kay Moises. Kaya may eksakto pong sinabi ang Panginoon dyan. Kaya yung paglabas nila sa Ehipto, until the time na ibibigay yung 10 Commandments sa kanila, was exactly 50 days. And that 50th day is called the Feast of Pentecost sa atin. That was the time of the outpouring of the Holy Spirit. Sa kanila noon, there was also fire. There was also the deep clouds. Dumating din ang presensya ng Diyos sa kanila in the Old Testament. And then sa New Testament, the fire, based on the book of Acts chapter 2, nang sila naman, tongues of fire came upon the apostles, 120 of them, at doon nagsimula ang pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa buong mundo. Amen po. Sige po. So, ano pong ibig sabihin yan? It is gratitude. Diba, kapag ang isang bata, malapit ng mag-birthday, halimbawa, magbe-birthday siya 1 week from now, nagbibilang na siya, uy, 7 tulog na lang, birthday ko na. Diba? Na-excite pa ba tayong ganun? Ngayon, pag may edad ka na, ayaw ko nang mag-birthday. Kasi madadagdagan na naman ang edad ko. Noong bata ka, gusto mong magkaedad na. Kasi gusto mo yung kalayaan ng mga iba, nakakapagtrabaho, nakakapag-ano. Pag nandun ka na, sabi mo na, wala man akong day off. Sinasabi sa iyo nung bata ka, matulog ka paghapon para lumaki ka. Ayaw mong matulog. Nung may edad ka na, nagtatrabaho ka na, hindi ka na pwedeng matulog ng hapon. Kasi nagtatrabaho ka na. Kaya sabi nyo, sana sinunod ko si Ima at si Daddy at tatay at nanay ko. Pag sinabi matulog, matulog. Eh ngayon pala, gusto kong matulog, hindi na pwede. Kailangan akong magtrabaho. Amen ba? Ngayon, kung kayo hindi na nagbibilang, that's okay. Kasi nga, nagkakaedad na nga eh. O minsan, yung iba, ayaw nilang sabihin ang edad nila. Kahit hindi mo sabihin, tatanda naman tayo. Diba? To be honest is much better. Diba? Sana, sabi nga, hindi ka lang basta tumatanda nang walang pinagkatandaan. You grow, hindi lang physical, but also spiritual, but also morally, sa isip, sa gawa, sa lahat. Kapag bata-bata ka, mapusok, madaling mag-decide. Yan ang gusto ko, pakakasalan ko yan. Pagkatapos, after some time, ikaw nga ba? Mag-iisip ka na uli. Ano bang napunta sa akin? Nagtataka ka pa ngayon. Pero alam nyo, no? Hindi nyo na pwedeng ibalik. Diba? Diba may pelikula noon, sana bukas pa ang kahapon. Sa totoo lang po, hindi ako nanonood ng pelikula. Nakita ko lang yung title. Kasi, marami nang naging problema, bunga ng kanyang naging desisyon ng mapusok niyang ginawa. Kaya sabi niya, sayang, sana. Alam ko na sana mangyari yan, hindi ko na sana ginawa noon. Pero wala na tayong magagawa, we're already there. Hindi natin pwedeng balikan pa yun.
So, pagtsitsagaan natin kung anong meron. Anyway, ang significance po niyan, ang kahalagahan niyan, ang pasalamat tayo sa Panginoon, parang isang bata na nagbibilang ng isang espesyal na kalagayan niya. Ganon din sa graduation, di ba? Pag mag-graduate, tuwan-tuwa ka, Lord, salamat, mag-graduate na ako. Di ba, no? Ha? Masaya ka ba nang nag-graduate? Ha? Masaya ba kayo nung nag-graduate? Mukhang hindi yata kayo. Hindi yata kayo kumbinsido na kayo masaya na kayo mag-graduate na. Minsan ang isipin, wala na yung masasayang araw ng mga barkada. Wala na yung masasayang araw na kami ganito lang, ganito. Eh ngayon, you have to face the truth. Yung totoo na. Grown up ka na, kailangan ka nang maghanap ng trabaho pagkatapos mong nag-aaral. Paandarin mo naman ang natutunan mo. Amen ba? Ayan, sabi niya, spiritual preparation, mahalaga rin yon. It marks a 49-day journey. Alam niyo po sila, naglakbay sila at naglakad. Alam natin lahat yun. Ang mga Israelita, ang mula sa Ehipto, wala pa naman pong mga sasakyan noon. Puro Cadillac meron. Cadillacad. Cadillacad meron. Siyempre, kung meron silang mga alagang asno, o kung ano man, mga karitela, kasama yun. Pero most of the time, people will walk. Kasi nga po, Cadillacad talaga. Sabi niya, it's a 49 journey of self-cleansing and preparation, moving from the impurity of Egypt to the holiness of Mount Sinai. Kasi nga, lumabas na sila sa Ehipto, under bondage, under slavery, under lahat ng mga difficulties. Now they have to step out of it. So while they are walking, the Lord is preparing them and purifying them from all the influence that Egypt has on them. Ganun din sa atin. Kapag tayo ay tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, now we will walk towards the Lord. Susundin na natin ang Panginoon. Kaya aalisin na natin ang lahat na nagpabagal sa ating buhay spiritual. Wala na yung mga bagay na yun. We will walk closely with the Lord. Yan po ay mahalaga. It's spiritual preparation. 49 days. Kasi on the 50th day, that is the giving of the law of the Lord. Came Moses. Next po. Ayan. It's freedom and purpose. Symbolizes freedom gained on Passover, that's the purpose, and to receive the Torah, yung meaning, yung kahulugan, and fulfill a spiritual mission. Mayroon pong mission ang Diyos sa Israelita kung bakit niya ginawang lahat ng bagay na yan. He started with a man, his name was Abraham. From Abraham has Isaac, Isaac with Jacob, Jacob having 12 sons, and then it became a nation, isang bansa. So, kalayaan at may hangarin ng Diyos. Sa bawat buhay natin, when we step out from darkness to light, ipiprepare din tayo ng Panginoon to walk closely with Him para mawala yung lahat ng ating dating pagkatao ng lubusan at hindi na natin ipapamuhay iyon. Counting of time focuses on appreciating time and personal growth rather being controlled by chance. Ibig sabihin nun, nakatingin tayo, nakafocus tayo sa ating Panginoon sa Kristo, appreciate natin yung panahon na yon for personal growth. Gusto ng Panginoon tayo lumagong personal sa ating paglakad kasama siya. Hindi tayo kinokontrol ng chance. Yun nga, alam niyo yung chance, alam ko, alam ito ng mga may edad na, yung awit ng que sera, sera. Di ba, no? Naririnig ko noon ng aking tatay, nag-aawit ng gano'n. Que sera, sera. Anong ibig sabihin? Hindi ka sira, sira. Whatever will be, will be. Yan ang maraming pananaw ng mga tao. Whatever will be, will be. No, I say no. God has a purpose for every life. Hindi tayo ipinanganak dito sa lupang ito nang walang halaga ang ating buhay. Bawat isa sa atin ay mahalaga. Kaya ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Isinuko niya, ibinigay niya ang buhay niya para sa atin.
Sapagkat may hangarin siya sa bawat buhay natin. Hindi tayo walang kabuluhan. That is wrong. Ito po ay hindi tama. Yan ang sinasabi ng dyablo. Lalo na kung nagkaroon ka ng maraming mga activities na talagang hindi maganda. Pero kapag tayo nagsimula uli sa Panginoon sa Kristo, everything becomes new. Bago na. Tapos na yung lumang buhay, bago na tayo sa harapan niya. Kaya kung ano man yung nakaraan, tapos na yun. Basta inihingi mo na ng tawad yun sa Panginoon, nilinis ka na niya, ginawa ka niyang bagong nilalang. Kaya yun, bibilangin natin yun. I-appreciate natin yung ating personal growth. Hindi tayo kinokontrol ng chance. Nagkataon na ganito, nagkataon na ganito. Wala pong ganun sa ating buhay. Everything has a purpose. Sabi po ng Panginoon na ang lahat, God has already established it. Itinatag na ng Panginoon even before the foundation of the world. Can you imagine? Bago nilalang ng Diyos ang buong sanlibutan, iniisip na niya tayo, kailan tayong kapanahunan mabubuhay, kailan tayo naririto sa lupa. All throughout history, from the time of Adam and Eve until today. Inisip na tayo ng Panginoon. Kaya He is perfect. He is all-loving. Not only that, He is all-wise, yung karunungan niya. And that is the significance. Sige pa po. Ayan. Sa araw-araw ng ating buhay, nagpapahayag, ang paglago, it takes time. Nang nga pong Friday ay senior ko po sa mga kababaihan yung, di ba, yung halaman, bago maging malaki, nagsimula muna sa buto, itinanim, tapos mag-sprout ng konti sa lupa, tapos later on, mas mataas na, taas na, hanggang na lumaki yung puno. Ganyan din po sa spiritual na buhay. Growth takes time. Transformation is daily. Araw-araw tayong binabago ng Panginoon. Hindi minsanan. We cannot carry it kung minsanan lang tayong babaguhin ng Panginoon. It takes time. Araw-araw yan. The Heavenly Father is working even in the waiting. Tingnan niyo po, no? Napakabuti po ng ating Diyos. Pinagchichigan niya ang bawat isa sa atin. Kung ano ang ating kalagayan, kung anong ating kaya, yun ang binibigay niya sa atin. Hindi niya tayo ino-overload, ika nga. Pinagkakalob niya sa atin, ang lahat ng ating kailangan, one day at a time. Don't rush the harvest. We prepare for it day by day. Kahit na po, di ba may mga bata, pag maliliit pa lang sila, bibigyan sila ng mga buto. Sabi nila, itanim nyo ito and watch it grow. Naalala ko po, ang aking pong mga po, ibinigay na buto. So, ang unang sinabi ng teacher, basahin mo lamang yung cotton, ilagay mo yon, tapos bigyan mo ng takip. Eh, araw-araw tinitignan. Sinasabi, bakit hindi pa... Tinitignan nilang gano'n, may plastic container kasi. Bakit hindi pa ito lumalabas? Sabi ko, anak, it takes time for it. Tapos maya-maya nakita nila, wow, sabi niya may lumalabas na, maliit, from the seed. Oh, tuntua sila, tuntua. Hanggang sa enough nang lumaki, then we transferred it sa talagang lupa na. And later on, it grew. Ganon din po. The Lord watches the seed. What is the seed? The seed is the word of God na itinatanim ng Panginoon sa bawat buhay natin. The Lord watches over that. Didiligan niya yan. Kaya nga, we meditate on it, we pray about it, dinidiligan tayo ng Panginoon until unti-unti uusbong din tayo and will grow parang isang halaman. Yun po yun. Sabi niya, huwag mong madaliin nung magkaroon ng bunga. It takes time. Diba? Alam niyo po yung mga mangga dito, they're a wonder. Ika nga. Lahat kayo, nakatikim na ba kayo ng bunga diyan? Kung hindi pa kayo nakakatikim, hindi kayo taga dito. Sorry. Tikman nyo. That has been producing fruit. Magmula pa po nung bata po ako, hanggang ngayon, may edad na ako, marami pa rin po siyang bunga. Di ba, no? Ganyan din po, pag nagkaroon na ng harvest, year by year, kung minsan, in-expect lang nila yan, twice lang per year. Pero yan, hindi. All the time, meron siyang bulaklak, and then magbubunga na naman uli. Eh, sobra ng taas, doon sa tuktok, eh, siyempre, hindi na yung makuha. Nung bata kami, nagka-climb po kami sa mga yan, nung maliliit pa kami.
Pero ngayon, hindi na. Hindi na kaya. Hindi naman kami way less. Yung bata, pwede pa. At saka noon, yung bunga niyan, dito lang sa baba. Abutin mo lang, kainin mo ng diretso sa, sa puno. Yan. I remember, nagbebenta po talaga ako ng mga mangga noon kasi nag-overflow yung mga mangga. Ang bag ko, ang laman, mangga. Ang laki-laki ng bag ko, ang laman mangga. Tapos yung mga notebook ko at libro, hinahawakan kong ganun sa aking mga braso. Pero noon, G centimos lang, G 10 centavos ang bawat mangga. And you imagine 10 centavos. Ano mabibili mo sa 10 centavos? Hindi na nga pinapansin, may butas na nga eh. Di ba no? But that time, it was very valuable. Pagka summer din, maglalagay kami ng mesa doon sa malapit sa may gate at nagbebenta kami sa lahat ng dumadaan and they buy as well. So maliit pa lang kami po, we were already entrepreneurs. Marunong kaming magbenta. Kaya noon, kapag may kailangan ng aking nanay, tatanungin niya ako, may pera ka? Siyempre, hindi naman makakapagsingon. Meron. Pahiram? Sabi niya, pahiramin niya. Hindi na po bumalik. Na-expect ko pa naman sana, pag mga 18 na ako, maniningil na ako, gusto ko sanang magkaroon ng celebration ng 18th birthday ko. Pero anyway, binigyan na lang ako ng isang cake. I know I was wearing a pink dress with stripes na gano'n. It was pink and it was when I was 18 years old. I never thought that I will be standing on the pulpit behind. Never. I never expected that. But God is good. Minsan sa ating buhay, parang sinasabi natin, what is the purpose of my life? What is my calling? Ano ba ang panawagan ng Panginoon sa atin? Yan ang palagi nating iniisip because we don't know the future. Pero merong isang magandang awit, di ba? Because He lives. Who lives? The Lord Jesus Christ. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone. Because I know, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Meron pong purpose ang Panginoon. It's never too late. As long as you hear the Word of God and receive it by faith, Lord, meron ka pang pagkakataon. There's always a time for us to change. And it begins now, today. Di po ba? We prepare for it day by day. So, next proceed po. Ayan. So, counting the Omer is a sacred journey from Passover to the Feast of Shavuot. Yun po yung Shavuot is Pentecost. It is not just a countdown, it is a time of preparation where the Lord refines your character, aligns your heart, and prepares you to receive His instruction and empowerment. Hallelujah! Hallelujah! Yan po yan. Ang pagbibilang, hindi lamang isang sagradong paglalakbay magmula nung Pasko, magmula nung ang Panginoon na ipinako sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang ito nagbibilang, kundi ito'y paghahanda ng ating Panginoon. Pinipino niya ang ating karakter. Inaalay niya, itinutuwid niya dun sa kanyang purpose sa ating buhay. Sabi niya, hinahanda niya tayo para tanggapin ang kanyang mga instruction. Tanggapin ang nais niya na gawin natin. And He will empower us to do it by the power of the Holy Spirit. Amen po. There is one thing po na gusto ko lang balikan. Yung Feast of First Fruit. Yun nga po. Ang ating Panginoon ng Jesucristo, ang unang bunga na inihandog. He is the chief. He was the first one because He rose again from the dead. At pagkatapos nun, lahat na ng mananampalataya will all go to heaven. That's why Jesus went down in order to collect the Old Testament na mga righteous people para dalhin na niya sa langit. At ganun din, tatandaan natin, maghandog po tayo ng first fruit to the Lord. If we want harvest in our life, put the Lord first. Subukan niyo po yun kung hindi ibibigay ng Panginoon lahat ng kailangan niyo.
We should not only be convinced because I said it, but it is stated in the scripture. After that, sabi niya, that's the only time you harvest. You cannot harvest unless you give an offering to the Lord. Because Jesus was the first fruit na siyang who rose from the dead. And after that, He took all those who are before Him na nasa isang lugar. And inyo pong mapapansin, sabi nga, marami yung mga previous na mga tao who were dead before, they suddenly have seen them. Nakita nila na sila ay nabuhay din. Because Jesus is taking them back to heaven. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat